The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na namana ang bahay ng kanyang lolo matapos itong pumanaw. Kung saan may isang baul siyang minana na nababalot ng misteryo at kababalaghan. Ako si Ipe at ito ang aking kwento. Ako ang nag-iisang apo ni Lolo Pedro, kaya hindi na ako nagulat nang ako ang nagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. May kaya naman din kasi ang aking magulang, kaya sa akin nang napunta ang bahay niya sa probinsya. Unang beses ko palang napuntahan ang bahay ni Lolo nung siya ay namatay na. Siya kasi madalas ang bumibisita sa amin sa Maynila nung bata pa ako. Kaya naman nagulat ako nang makitang kahit luma na ang bahay niya, ay napakalaki pala nito. Tahimik lang si Lolo Pedro, ngunit mabait sa akin. Naging tahimik lang daw ito nang biglang maglaho isang araw ang aking lola. Isa sa mga habilin niya nang siya ay mamatay, ay ayos lang ipamigay ang lahat ng gamit sa bahay bukod sa isang baul sa kanyang kwarto. Pinagbawalan din akong buksan ito sa anumang dahilan at bawal ko daw itong alisin sa kwarto niya. Naisip kong baka sentimental lang si Lolo Pedro at kinalimutan din ito. Sa unang araw ng paglipat ay madami akong binentang gamit ni Lolo. Nung kinagabihan ay tila nahihirapan ako matulog at pakiramdam ko ay binabangungot ako. Nahihirapan akong huminga at mistulang may nanonood sa aking bawat galaw. Maya-maya ay dumilat na ako at nagulat sa tumambad sa aking harapan. Isang maitim na hugis ng kaluluwa ang nagpakita sa akin na tila nanlilisik ang mga mata. Sa hindi maintindihang dahilan ay tila nanigas ang aking buong katawan at hindi makagalaw o makasigaw man lang. Papalapit ito ng papalapit habang nakatitig lang sa akin. Pakiramdam ko'y ilang oras na itong nakatitig sa akin sa dilim hanggang sa mapansin kong lumiwanag na at bigla na lang itong naglaho. Nang mapagtanto kong nakakagalaw na ako, ay nangilabot ang aking buong katawan sa takot. Sa takot ko ay napagdesisyonan kong sa ibang lugar makitulog ng gabi. Nag-ayos pa din ako ng mga gamit sa umaga, ngunit umaalis na ako sa bahay ni Lolo bago pa magdilim. Naisip kong kailangan ko munang ipabasbas ang bahay sa simbahan para makalipat ako ng maayos. Habang naglilinis ako ay napansin kong may mga sulat si Lolo Pedro sa kanyang kwarto. Sa mga ito nakalahad ang mga huling araw niya kung saan sinasabi niyang may nagmamasid sa kanyang tinitirhan. At mas lumalakas daw ang kalampag sa loob ng kanyang baul. Doon ako napaisip sa kung ano ang laman ng baul ni Lolo Pedro na pinamana niya sa akin. Ayon kasi sa aking ama ay bata pa lang daw siya nang biglang maglaho si Lola isang araw. Kinabukasan daw nun ay dun naging tahimik si Lolo Pedro at may daladala na itong baul. Naging malihim daw siya at laging kinakausap ang baul tuwing gabi habang umiiyak. Hanggang lumaki ang aking ama ay hindi niya nakita ang laman ng baul. Ayon naman sa aking ina ay tsismis na sa baul daw tinago ni Lolo Pedro ang katawan ni Lola. Ang araw daw kasi na nawala si Lola ay ang araw na nag-away sila ni Lolo Pedro. Sabi ng ibang kamag-anak ay nagselos daw si Lolo Pedro nang may magbigay ng regalong kwintas kay Lola. Habang ako ay nagugunita, ay bigla akong napatigil sa paglalakad sa pasilyo ng bahay. Dahil isang aparisyon ang nakatayo sa dulo
at tila nakatitig ito sa akin. Hindi ako makapaniwala dahil kitang-kita ko ito sa liwanag ng araw at hindi ko inaasahan na lalabas ang kaluluwa sa umaga. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at agad akong napatakbo palabas. Nangilabot ang aking buong katawan dahil sa takot. Hindi ko alam ang susunod na gagawin dahil pakiramdam kong hindi ako ligtas umaga o gabi sa bahay ni Lolo. Naisip kong hindi ako makatira ng maayos sa bahay na ito hanggat nandito ang kaluluwa. Hindi maalis sa isip ko na konektado ang pagpapakita ng kaluluwa sa pagkawala ng aking lola. Nagpasya akong kailangan kong alamin ang laman ng baul, ngunit kailangan ko ng proteksyon sa multo. Dun ko napagdesisyonan na ipabasbas na ang aking bahay. Pagdating pa lang ng madre na magbabasbas, ay sinabi na nitong nakaramdam siya ng mabigat na presensya sa bahay. Nababalot daw ng misteryo ang hangin at agad niyang dinasalan ang buong bahay. Dinala ko siya sa kwarto ni Lolo kung saan nakalagay ang baul. Binasbasan niya ito bago ko ito lapitan at kinakabahan ako bago ko ito buksan. Pag-angat ko ng takip ay naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Inaasahan kong katawan ni Lola ang laman nito, ngunit mas nagulat ako nang isang libro lang ang laman nito. Nakatulog ako ng mahimbing nung gabing iyon matapos umalis ng madre. Pinasalamatan ko siya sa pagsama sa akin at binalaan niya ako na hindi pa nawawala ang kaluluwa sa bahay. Nagtaka ako dahil mahimbing naman ang aking pagtulog. Kinabukasan ay binasa ko ang libro at dun ko nalaman na sinulat ito ni Lolo Pedro matapos niyang manaliksik at mag-imbestiga sa pagkawala ni Lola. Nakaipit sa libro ang kwintas na sanhi ng kanilang pag-aaway at ayon sa libro ay dun daw nakatali ang kaluluwa. Napag-alaman ni Lolo na nagpakamatay ang lalaking nag-abot ng kwintas kay Lola. At siya daw ang kaluluwang umaaligid sa aming bahay dahil sinumpa niya si Lolo Pedro. Nakaramdam ako ng ginhawa kahit papano dahil sigurado na akong hindi si Lolo Pedro ang pumatay kay Lola. Ngunit hindi maalis sa isip ko ang pagkawala ni Lola, kaya naman patuloy akong nagbasa sa sinulat ni Lolo Pedro. Inilahad ni Lolo na binasbasan niya ang baul para hindi kumalat ang sumpa. Dahil may kakayahan ng kwintas na humigop ng tao sa loob nito, kaya hindi dapat buksan ng baul. Kaya niya nilagay ang kwintas sa baul ay para pigilan ng tuluyan ang paglabas ng kaluluwa para hindi na ito makapanakit sa pisikal na mundo. Dahil ang kumuha daw kay Lola ay ang espiritu na nasa loob ng baul na pamana ni Lolo.